Hindi pa rin nakikita si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, sa gitna ng patuloy na paghalugog ng pulisya sa KOJC compound sa Davao City. Live mula sa Davao City, si Kent Abigana ng GMA Regional TV. Kent. Igan, labas-masok pa rin ang mga tauhan ng PNP sa KOJC compound sa Davao City hanggang kaninang madaling araw. Pinaghahanap pa rin kasi nila si Pastor Apollo Kibuloy na pinaniniwalaang nasa loob ng KOJC compound. Nakatutok ngayon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghanap ng pulis kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Sinuri rin ang pader na ito. Pero bigo pa rin makita ang umano'y secret entrance. Na based dun sa nadidetect ng device ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa cathedral pero wala ring nakita. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Kibuloy po dito. Paglilinaw ng Davao Regional Trial Court, di pinipigilan ng pag-issue nitong temporary protection order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Kahapon, August 29, may iba pang ipinasok ng mga equipment ang PNP sa KOJC compound, kabilang ang malaking asul na kahon na inaalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. Sa may cathedral, naroon ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton e-leak device. Lahat ng aparato na ito kayang makadetect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Ang gamit na metal detector, inireklamo ng KOJC. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na ang hinahanap nito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control amen to all natural resources. Dumating na rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang akalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idinaan sa scanner. Kinukunan namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Pero tikom ang bibig ng PNP sa mga equipment na ito. Pero tiniyak na legal. The ground commander doesn't want to reveal. This is part of the operational data or operational information that could jeopardize yung conduct in the serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula sa Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen na tutulong sa civil disturbance management. 24 oras na kasi ang operasyon at pagbabantay sa loob at labas ng KOJC compound. May mga sundalo ring tutulong sa crowd control. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpapasok ng armas ang pulis. Yung una pong pumasok, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Ang drilling naman ng PNP sa compound, hiniling ng KOJC sa engineer's office na ipatigil na.
Igan, sa mga oras na ito naka-standby pa rin ang ating mga kapulisan dito sa labas ng KOJC compound sa Davao City. Samantala, kaninang madaling araw ating nakapanayam ang minister ng KOJC na si Carlo Catiil, kung saan pinasinungalingan niya ang naging pahayag ni DILG Secretary Abalos, kung saan sinabi nito na o yung kaugnay doon sa umano'y sikretong lagusan sa cathedral ng KOJC compound. Samantala, nanawagan din siya sa sa Commission on Human Rights at kay Senador Risa Hontiveros na paimbestigahan ang umano'y paglabag sa human rights ng PNP dito sa KOJC. Sa ngayon, wala pang pahayag ang PNP ukol dyan. Igan. Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.